Salo-salo sa agahan ang pamilya. Mga anak, mag-aral kayong mabuti para magkaroon kayo ng magandang trabaho pagkatapos ninyong mag-aral. Kayo na rin ang magpaayos ng bahay natin kapag may trabaho na kayo. Opo, inay. Pagkagaling ng kambal sa paaralan, ipinakita nila ang resulta ng exam sa kanilang mga magulang. Tay, ilan po yung score sa exams namin? Fritzy, bakit ganito ang score mo sa exam? Ang daming mali. Buti pa si Yana, perfect score. Nay, 3 lang po yung mali ko. Anong 3 lang? Marami na yon. Hindi ka siguro nag-review, no? Huwag ka muna magsisipi ng 1 month, ha? Pero kailangan namin ng sipi pang research sa mga assignments namin. Hindi! Basta! Wag! Perfect score ka naman eh. Kung kaya mo, dapat kaya na rin. Nalungkot si Fritzy sa reaksyon ng kanyang mga magulang. Subsob sa pagre-review para sa nalalapit na namang exam ang mga kambal. Lalo na si Fritzy na halos wala ng pahinga. Oo, pre. Oh, ba't mag-isa mo na lang? Saan na yung kambal mo? Hindi ko naman na yan, Tay. Hindi naman sa umuwi na uwian. Balisa at nag-aalala ang mag-asawa dahil hindi pa umuuwi ang isa nilang anak. Gabi na, ba't wala pa yung kambal mo? Wala pa naman yung cellphone para matawagan natin. Ano ba kasi nangyari sa inyong dalawa? Hindi ko po alam, Tay. Binigay lang naman po yung test result ng exam namin kanina. Sino yan? Magandang gabi po. Ihanatid ko lang po itong anak niyo. Takot daw po kasi siya umuwi mag-isa dahil baka mapagalitan niyo. Anak! Sorry po, Tay. Hindi ko po kasi perfect yung exam. Patawarin mo kami, anak. Sa sobrang strict namin sa pag-aaral ninyo. Muntikan ka pang mapahamak. Salamat po na ihatid mo po ang aming anak na ligtas. Naisip ng mag-asawa na mali ang pagtrato nila sa kanilang mga anak. Mula noon, hinayaan na nila ang kanilang mga anak na mag-enjoy lang sa pag-aaral at tinitiyak na natututo sila sa kanilang mga aralin.